Hello po, kamusta kayo? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pasensya na kayo, wala po tayo ngayon sa bahay. Nandito tayo sa holo. Ah, Merong nakarating sa akin na isang PM mula po sa ating subscriber. Tinatanong ako kung totoo daw po yung dokumento na ang nakalagay noong March 16, I believe that was Saturday. no? And then, nakareceive ang Korte Suprema ng six dokumento na naglalaman ng petition para mag-resign si PBBM. Nandun din yung 16 million signatures. Ang sabi ay pinasasagot si PBBM in 10 days, non-extendable 10 days, um, para i-justify kung hindi ba dapat bigyang pansin ng Korte Suprema yung petition na yon. No? Ang panawagan nila, mag-resign ng Pangulo or sa iba pa mga constitutional way or ways. Well, kung titignan niyo po constitutional ways. Ang presidente ng Pilipinas ay impeachable. So, yun lang ang isang pupwede. Katulad ng Vice President, COMELEC, tapos yung Ombudsman, etc. Nakalagay naman sa Constitution kung sino-sino yung mga impeachable government officials. Ito yung may mga 7 taon na na termino. Now, ang court members of the Supreme Court, yan impeachable officials din po sila. Ang Senate, Congress, hindi po. Vice President, impeachable. Kaya nga na-impeach si Sara eh. Sa ERAP nakasuhan din, na-impeach din noon ng Kongreso. Now, going back, hinanap ko agad yung kopya ng dokumento na yan. So, meron nga tayong nakuha. Chinek ko ito online sa Google. Baka meron pong mga taga-mainstream na nakapagbalita na nito. At alam niyo ho ba, ang pinaka-latest na nandoon, yun pong nakita ko lang din kagabi na kumbaga, paglilinaw ng Korte Suprema kung sino ang magiging acting Chief Justice habang wala po si CJ SCJ Kagiwa, kasi nga pupunta po si Kagiwa sa The Hague, the Netherlands, para pumirma. Okay? Kung ano yung pipirmahan niya, that's for you to find out. Now, going back, so wala ho talagang kopya ng dokumento na yan o anumang balita related to that. Ngayon, nakapagtataka rin. So, Sabado na-receive, 10:00 ng umaga, yung petition. Tapos, meron agad silang decision the following day, Sunday, ganun. So, ibig sabihin, graveyard shift. No? Nagpuyat ang mga mahistrado natin para para sabihin lang na sagutin ito ng presidente ng Pilipinas and 10 non-extendable days. Parang gago lang no? Ano ba ako? So, dahil hindi natin makita, mukhang fake news ito. Mukhang fake document itong nilabas ng kulto ng mga Duterte o kulto DDS. Diba? Part na ng nila yan. Part na ng kanilang uh, religious practice ang pagsisinungaling. Kaya di ba recently, sinabi nila si Judge Motok nakita sa party ni PBB, ni F. Elisa sa California, pinalilitaw nila na may kaugnayan. Tapos naglabas din sila ng fake AI, parang chat GPT yata yun, na sinasabi, konektado si F. Elisa at saka etong si Judge Motok. Tapos meron din yung, ang naglabas nun, alam ko yung Amores na DDS, yung apelido na Amores. Tapos yung isa naman, Amores ba? Amore. Basta ganun. Yung isa naman, sinasabi rin nila, binayaran daw ang ICC ng $10 million, $100 million. Tapos isa pang fake news na naman nila na pinaniniwalaan lahat ito ng mga DDS. No? Kahit alam nilang fake. No? Consolation na yan sa kanilang pagkabigo. Na kada isa raw ng mga judges doon, pati prosecutors, ay binigyan ng mga gold bars, ng mga Marcus Gold. Tragis na yan. Bigla silang naniniwala ngayon sa Marcus Gold. Anyway, ba't po natin hinanap? Kasi, kailangan, tignan natin. Yan ay sa Code of Ethics yan ng journalism, naalala ko nung nag-aaral ako. Na kung ikaw ay nakatanggap ng isang balita, lalo kung malaking klase ng balita,
kailangan tingnan mo muna, i-verify mo muna ito. So, paano yon? Hanapan mo ng balita. Kung meron na bang corroborative news tungkol dito. Wala po tayong nakita. Ang nakita natin, yun nga yung kay Leonel, na siya yung magiging acting Chief Justice habang wala si Chief Justice Kagiwa na nagpunta ng the Netherlands. Tapos, ang mga nakalagay roon, yung mga previous Supreme Court decisions, puro mga ganun yung mga naglabasan. Wala ho talaga. Pero dun sa FB, sa Facebook, na alam nyo namang basurahan ng mga fake news ngayon ng Facebook, nagkalat po yan. Sabi nga it spreads like a wildfire. Pero aware ako sa existence ng signature campaign. Dahil nabasa ko yan kay Malcolm Conlan, yung British na na sympathizer ni dating Pangulong Duterte, pero sumuporta rin kay PBBM nung nakaraang eleksyon. Na binabash naman ngayon siya ng mga Marcos supporters at loyalists dahil nag-express siya ng kanyang disappointment sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte. Anyway, yung sinasabi nila 16 million signatures, alam nyo, parang tanga lang no? Gusto lang ho nilang palitawin na na lagpas na sa kalahati ng total number of votes na nakuha mo, yung 31.6 million, ang petitioners na to. So kumbaga, nalampasan na yung mga Marcos loyalists and supporters na bumoto sa'yo. Kaya dapat ay pakinggan na ng Korte Suprema yung kanilang hinaing. Unang-una ho, walang kapangyarihan ng Korte Suprema base sa Constitution natin na ideklara o para ho ipag-utos na mag-resign si PBBM. Parang nai-imagine ko tuloy yung mga justices natin at sisigaw sila ng ganon, Marcos resign. Ganon. Para mga bangag ng mga DDS lang, 'di ba? Ganun yata yung gusto nilang mangyari. Or susulat ang Korte Suprema, nalalagay roon na this is an en banc resolution by virtue of the 16 million Churvanes signatures ng mga DDS calling for the President's resignation. The Supreme Court is asking now the sitting President to resign. Alam niyo ho, yan ho ay maliwanag na kabubuhan. Kasi nire-respeto po ng Korte Suprema ang separation of powers. Nalala ninyo yung isang principle nila tungkol doon sa mga legislative matters na nagkakaroon ng problema dahil hindi nasunod yung mga procedural nila. 'Di ba? Yung ang pangalan ng doktrina na ito ay Enrolled Bill Doctrine. Ang sabi diyan ng Korte Suprema natin, hindi po pwede naman na hayaan na lang namin na itong Korte Suprema ay maging kumbaga court, maging tag dito, ingay naman ito ay maging rest back, no, rest back court. Kumbaga, yung mga talunan sa political debate, sa plenary, ay babawi sila sa pamamagitan ng Korte Suprema. So hindi ganon. Kasi there's a way, kung meron mang sa tingin nila mali dun sa legislation at naging batas, is amendment. So yun po yung principle ng Enrolled Bill Rule or Enrolled Bill Doctrine. So ngayon, eto sa atin dito sa Korte Suprema, hindi ho sila mga bobo o tanga, mga tangi na nag-aral lang mahabang panahon ng dahil lamang sa sila ay inappoint ng dating Pangulo, ay pikit mata na silang magpapakagago. Na pagbibigyan na nila whatever requests coming from the DDS. 'Di ba? Hindi ganoon na na kumbaga wala na tayong batas sa Pilipinas kung hindi palakasan system na lamang, utang na loob system na lamang. Jutang inamis yan. 'Di ba? Kaya ho ganyang kabulok ang ating sistema ng hudikatura. Kapag ka maimpluwensyang tao, hindi ho maaaring makasuhan dito kasi maraming supporters. Kumbaga, sila yung mga private armies na magpapakamatay muna, magkakagulo muna. So, pagka nagkapatayan, lilitaw ang gobyerno ngayon ang may kasalanan. So, pikit mata na lang. Yung kanilang mga kasalanan ng mga taong ito, hindi na papanagutin sa batas para hindi lamang magkagulo. Di ba? Ang pangit ng ganun. Kaya nga ho merong ICC na tinatawag as a court of last resort, sabi nga ni Miriam Santiago. Di ba? Kasi kung ganyan kagulo, tapos palakasan system tayo rito na gusto ninyong pairalin, pag hindi kayo pinagbigyan
papatayin ninyo yung mga judge ng korte, sisiraan ninyo, maggugulo kayo. 'Di ba? Walang batas-batas sa mga taong ito. Alam nyo, takot naman sa martial, oh. Sige nga, patunayan nyo nga, magwala nga kayo, manunog kayo ng mga building, siguraduhin nyo lang walang tao, no? Yung bunutin nyo yung release ng MRT, itumba nyo yung mga poste ng mga tulay. 'Di ba? Ganun nga gawin ninyo para talagang maipakita yung puwersa ninyo. 'Di ba? Para mag-impose ng martial law ang presidente, o Tio Moreno, 'di ba? Para masubukan, 'di ba? You dare na kung ganun karami raw yung mga na lumabas sa kali ng Davao City, kung ganun daw karami, hindi raw kakayanin ng AFP. Yung bang mga yan, willing matamaan ng bala. Willing ba silang magpakamatay para lamang sa isang Duterte? Di ba? It is right to let the people vent out their disagreement sa nangyari. Marami nagmahal sa dating Pangulo, lalo na sa mga Marcos loyalist na naniwala sa kanya no na siya na yung katugunan ng Pilipinas para umasenso, which he failed. Pagkos na uwi po ang Pilipinas sa patayan. 'Di ba? Sabi nga ng mga legal luminaries natin, kahit na yung mga drug suspect na 'yan, 'di ba? Meron silang karapatan for due process. 'Di ba? Kung gusto lang naman pala ni Duterte po na pumatay ng tao, ng mga may kasalanan sa batas, bakit hindi niya pa ipinagpilitan, 'di ba, na ipasa ang death penalty? 'Di ba? Ayaw niyang ipasa o ayaw niyang magsabatas ng death penalty pero pinangako niya nung kampanya, yun pala, libangan niya pala kasi ang pumatay ng tao. 'Di ba? So, kailangan panagutin. May batas tayo. 'Di ba? Dura lex sed lex. The law may be harsh, and yet it is still the law. And he knew it. Remember mga DDS, abogado si dating Pangulong Duterte. Ang kanyang balae, ang tatay ni Attorney Carpio, ay isang abogado rin. Magkakasama sila sa defense team ni Sara sa impeachment. Si Sara Duterte ay isang abogado. Ang mga kaibigan ni Duterte ay mga abogado. 'Di ba? So alam na alam po nila 'yan. Oh. So wag masyadong ravage, baka at the end of the day, kaka-fake news ninyo, kayo pang mapahamak. Okay? So going back dun sa document, palagay ko talaga namang another fake news na naman na nilabas yan ng kampo nila, ng mga DDS. Kasi nga again, yung DDS cult, yung kultong DDS, bahagi na ng kanilang religious practice ang pagsisinungaling. At ang pagsisinungaling ay legit na yan sa kanila, pati ang pagpatay ng tao. No? Ganun na sila, ganun ang kanilang relihiyon. Ay tanggi man nila, pero maliwanag na maliwanag, ganun po talaga sila. Okay? Kung ano ang puno, kung ano yung idol, ganun din ang followers. Maraming salamat po sa inyo. Maging mapagmatsyag tayo sa mga fake news peddlers. Thank you.